and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Dito naman is purify your heart, for your loyalty is divided between God and the Word. It makes us loyal to our God. Pag nagampo tayo, nare-realize natin na nahahati tayo. Ako, nahahati ako ng matagal, di ko ba? Yung sitwasyon ko, ayaw ko i-give up, parang hindi, ayusin din Lord to. Pero sa piling ko lang, maayos dito. Pero nung pinakita ni Lord kung paano kami binabalaki kami minsan, sabi niya, parang nung binintang mo yung bahay niyo, walang natira sa'yo, pinabala kita, pag hindi mo pa ako susundin, lalo kong kukunin. Parang gano'n. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan pa na ako ng chance. So ngayon is yung hindi na pwede tayong maghati kung siya na lang is siya. Yung hindi ka na pwede yung gustuhan mo more sinti dito, lang kay Lord, or 90 dito, 10 lang kay Lord. Pwede ibigay natin, sabi nga, palagi natin narinig, put God first, hindi natin magawa. Pero parang pwede naman i-practice, pwede, in every situation is, unahin natin siya, pwede natin i-practice, amen, na magpakumbaba, tapos i-realize natin, i-ano natin sa sarili natin, saan tayo naging inwardly, na more ba tayo dito sa itong aspekto na to, more ba tayo dito, kung saan tayo, kasi ito po si Zacchaeus, alam po natin na isa sa tax collector noon is isa sa mga pinakamakasalanan at talagang in-example dito sa Bible kasi nga po lahat po is napapatawad ni Lord kung may pagpapakumbaba. Sabi po dito is sa Luke 19:8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, I here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Oh, si Zacchaeus, di ba? More on sa pera siya. Pero nung na-encounter na si Lord is talagang give up niya yung greed niya, binigay niya lahat at talagang pinagsisisihan niya, parang pinalit niya, papayaran niya pa yung mga mga chinit niya. So, ganun din po, may pagkasakiyos po tayo. Aminin po natin sa sarili natin, may pagkasakiyos tayo. Ako, gusto ko, Lord, yumaman naman ako, para na naman makita na nandiyan ka, Lord, para na naawa mo na, pagulan na ako, palagi kong hinahabol yung kayamanan para makita na talagang Christian ka, wow, bless ka. Pero hindi eh, ayaw ibigay ni Lord. Parang unahin mo muna ako. Seek ye first my kingdom and my righteousness. Huwag kang magagaling dyan. Kahit anong pagod mo, anong gawin mo, kahit malaking sahod mo, mawawala yan kung hindi mo ako unahin at ang righteousness ko. Kaya yun po, ngayon, awa ng Diyos is, yun nga, nandito na tayo, nagsishare na sa kanyang salita. Kaya thankful ako. Kasi pag nabigyan ka ng schedule, it's a privilege kasi it's benefits yung na mas makilala mo si Lord dahil sa pag-aaral mo. At yung salitang yun, kahit na alam mo hindi mo nagagawa, is nagre-remind sa sarili mo na ay ganito pala dapat. Amen? Tapos sabi ko dito sa 5, it gives glory to God. Psalms 115, sabi po dito, not to us, O Lord, but your name give glory for the sake of your steadfast love and faithfulness. Yun nga, yung example dito si King Nebuchadnezzar na bumalik yung glory. Tignan niyo po dito yung deklarasyon niya, talagang inano niya yung kagalingan ni Lord, nasa kanya lahat. Sinulat pa niya sa Bible talaga yung prayers niya, yung pag-adoration niya kay Lord na walang makakapantay kayo sa ating Panginoon. Kay Zacchaeus, nagbigay glory yung pagpapakambal niya, pagsuko niya, pag sinabi, yung humbleness, nandun yung willing ka, lumalapit ka, nandun yung mag-surrender ka, nandun yung
Nandun yung nagiging one. Kaya ang daming benefits na magiging humble kung sa tingin natin, kasi inaano sa atin ng kaaway, kasi proud siya. Kaya nga po si Lucifer, di po ba pinababa dahil sa pride niya, na magaling siya, inano na niya yung galing niya. Ang galing niya, alam niyo ba, kung baga dito sa lupa, siya po yung leader palagi ni Lord sa heaven. Siya kasi maganda yung boses niya. Pero ang gusto niya is siya na yung i-praise, siya na yung i-worship. Kaya pinababa siya kasama ng mga fallen angels na hindi naniniwala sa ating Diyos. Kaya yun po, talagang ang pride is sa kaaway. Walang maitudulot na maganda sa atin. So sa Iyos, yun nga po, at saka si Samaritan woman, si Samaritan, nabigyan ng glory si Lord. Grabing glory ang naibigay ni Samaritan kay Lord. Kahit na anong dumi niya. Kaya yung palagi ang sumisiksik sa isip ko, kung si Samaritan na yung kaya niya mag-preach. After niya namin si Lord, ang dami niya din panagdaanan. Parang ganun palagi umaano sa akin. Kaya ito rin ang nagpapalakas kung nag-share ako. Palaging naiisip ko si Samaritan. Kasi minsan po, nung naging born again ako, nung bago pa lang akong born again, ang ginagawa ko po sa amin, siyempre, hindi na yun lingid, alam nila background ko. Tapos, pag nabakasyon ako, magpapa-Bible study ako para magpakain. Yun na yung kwan ko, yung magpakain para pupunta sila. Tapos yung pastor, magpatanggap, para magpatanggap. Oh, sister, may pakain ka, magpa-Bible study ka na. After nun, gusto mo na, sabi nila, pag-inom na, hindi na, mag-Bible study tayo. Kasi noon, kami inuman, mga babae, ng mga kabarkada doon, mga kamag-anak. Ganun umuwi ako, parang ang binatailan ko na lang noon is ako magpa-Bible study ng pakain. So yun, parang si Samaritan ba, parang yun nung na-meet niya si Lord, sinabi niya agad sa bayan na wala yung hiya niya. Parang ganun din pala, pag inaano mo palagi sa sarili mo na hiya ka, parang nandun palagi. Pero pag pinalitan mo yung mindset mo na gagawin mo to para kay Lord, na hindi yung sa kung ano-ano, huwag mong isipin yung sinasabi nila is magagawa mo. Amen. At si King Hari David, palagi niyang binabalik yung glory kay Lord. Isa rin mapagkumbaba. Hindi po ba? Lahat, kaya po, napakalapit ng Diyos sa Kanya. Lahat sa Psalms, puro adoration kay Lord, puro glory ni Lord, yung sinasabi niya doon. Tapos yung, kahit na ilagay natin yung mga iba doon is may complaint siya, but still, si Hari David is binibalik niya palagi yung glory kay Lord. At saka yung pinaka-ultimate dyan po na nagbibigay glory palagi sa ating Ama as yung si Lord Jesus. Di ba si Lord Jesus, sinabi niya, gagawin ko to, pinapagawa ng the one who sent me is yung doon ibibigay ang glory is yung si Father. At sabi niya po dito sa John 7:18, He who speaks on his own does to gain honor for himself, but he who works for the honor of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. Hindi natin dapat sabihin na puro yung sa atin na magiging ng honor or glory dahil sa sarili natin. Kung yung honor, glory lang po, Lord, ay yung sa ating Ama. At walang mali sa Kanya. There is nothing false about Him. Kasi nga, truth siya eh. Si Lord Jesus, truth siya. At si Lord Jesus ay binabalik niya palagi ang glory sa ating Ama. Amen? So, ganun din po tayo. At pag nakikita ko po na may nagpapakumbaba, doon po nakikita yung glory. Ay, galing naman, nagpakumbaba siya. Nagpakumbaba na ito. Sa ganun po, hindi naman yung glory, yung ibigay mo yung glory, may ginawa si Lord na miraculous na in every
action natin na bibigyan natin ng glory sa Lord, kung align sa Kanya yun, it gives always glory to the Lord. Hindi yung dahil sa action, kaya nga hindi yung action natin na maging mabuti tayo, hindi tayo masave doon, dahil hindi natin pwede magmalaki, kundi ibalik lahat yun, dahil yun ang gusto niya sa atin, maging mabuti tayong tao dito. At para maging mabuting tao, magpakumbaba po tayo sa pinaka-key sa atin. Kasi kung magpapakumbaba po tayo is malayo ang kapahamakan at saka malapit si Lord. At palagi, yun nga, yung gracious niya is generously sa'yo. Yun nga ang binibigay niya. It gives you yung grace niya. Nandyan palagi. At ano yung grace, yun yung hindi natin ma-deserve pero binibigay niya. Yung pala, dahil nga nag-humble tayo. Kaya nga pag tinanggap natin siya, di ba? Pag nag-repent tayo, pag unang pa lang na John 3:16, tapos pinakilala mo sa sa'yo si Lord, mag-repent ka. Paano ka mag-repent kung hindi ka mag-humble? Unang mag-humble ka muna, tapos mag-repent ka, magsisi ka sa kasalanan mo. Lahat yan mag-umpisa talaga sa pagpapakumbaba. Dahil si Lord mismo ay kaya nga pinanganak sa sabsaban, ang humble, napaka-humble niya, nag-umpisa doon. Kaya tayo mag-umpisa din tayo sa pagpapakumbaba para makasunod sa Kanya. Amen. Dahil sa pagpapakumbaba, may realization, at nandoon na yung willingness natin na magbabago palagi. Amen. And then ang conclusion natin, why you should always stay humble. By having a more down-to-earth view of yourself, you will be able to relate more to others and willingly submit ourselves to God and to others for God's sake. It's all for God's sake. By God's sake lang. Yan kahit na nagpagkumbaba ka, sa iba, at sa sarili mo, yun nga, sabi nga selfless. Parang si Lord Jesus, naging selfless siya. Binigay niya sa atin lahat. Kaya ganun din po tayo. Maging selfless tayo. Kasi kung naagrabyado ka dahil sa pagpapakumbaba mo, si Lord na ang magtataas sa iyo. Kaya nga siguro, may nagagawa ka, parang naagrabyado ako sa sitwasyon ko Parang ako yung tama, pero parang ang tingin nila, minali ko, hindi na po yung tao, hindi yung sarili mo ang magbabalik niya. Kundi, sabi nga, itinataas ni Lord. At ayaw niya walang maapi. Ayaw niya may maapi. Talagang ibabalik niya ni Lord. Siya yung mag-judge lang po sa atin. Siya yung magbabalik kung maganda man, kung mabuti yung mga ginagawa natin. Amen? So yun po, all glory to God. Nawa po, may natutunan tayo sa pagpapakumbaba. Mag-pray na po tayo. Yes, Lord, hallelujah. Salamat muli, Panginoon, sa iyong salita, O Lord God. Lord, alam po namin, nire-remind mo kami kasi may mga times na malaki kami, O Lord God. Nakakalimutan namin sa iyo lahat po, Lord God. Salamat po, Lord. Lead us and give us peace, Lord, as we humble ourselves, O Lord God. Jesus' name.